Tanungin ko lang po kayo, lahat kayong mga KKK girls, KKK ladies, naranasan nyo na bang ma-reject? Opo. Yes po. Oo nga eh, lahat tayo, no? Kanina, feel ko si Sister Mildred eh. Alam ko yung mga pinagdaanan niya rin, pareho kami na pinagdaanan na COVID. No? Pero, ang tanong ko lang, na-reject ka na ba? Ay, pinipilit mong maging mabuting tao sa pananalita, sa mga gawa, sa mga kilos mo, sa mga try. Pero minsan, nakakapagod din, no? Napapagod din tayo. Minsan, sasabihan ka na nakakasama ng loob, no? Yung masama naman ang ugali mo. Lagi kang may toyo. Lagi kang galit. Lagi may sumpong kahit pinipilit mo maging mabuting tao. Pinipilit mo maging malumanay sa iyong pananalita. Minsan gusto mo nang umayaw. Ayoko na, tigilan natin lahat na to. Pagod na akong patunayan ng sarili ko. Sa inyo, minsan, ang nagre-reject pa sa atin, yung mga mahal natin sa buhay. Nung bata tayo, pati magulang natin, minsan kina-question ang abilidad natin. Hindi naniniwala sa kakayanan natin, yung mga kaklase. Ngayon, sa bahay natin, nagluluto tayo, tapos hindi na-appreciate, sabihin, alat-alat man ang luto mo. O kaya ang tabang-tabang naman ang luto mo, wala namang sarap tong, ano ba itong niluto mo? Hindi ko maintindihan kung sinigang o nilaga to. May mga pagkakataong gano'n, di ba? Ginagawa mo ang lahat para maging maayos ang pamilya mo, pero nakakarinig ka pa rin ng hindi magagandang komento na nakakasakit ng damdamin. Yung rejection ba na sinasabi na sa ginagawa natin, sa trabaho minsan, ano, kahit sa trabaho, binibigay mo na ang best mo, pero hindi ka na-appreciate. Dito sa KKK, ginagawa na natin ang lahat para sa ating serbisyo. Kasi itong ginagawa natin ay service to para sa ating Panginoon, kay JC. Pero akala ng iba, meron kang sariling agenda, meron kang ibang gusto sa buhay, pero ang gusto mo na naman magserbisyo. Alam mo na ginagawa mo ang lahat ng to kasi alam mo na ito ay misyon. Misyon mo ang pamilya mo, misyon mo ang asawa mo, misyon mo ang mga anak mo, misyon mo ang KKK. Ito ang plano ng Diyos para sa iyo. Titigil ka ba? Aayaw ka ba? Aayaw ba kayo? Sa buhay, sa bahay nyo, sa mga anak nyo na makukulit, mga asawa nyo na hindi appreciative, titigil ba kayo? Aayaw ka ba? Tingnan nyo lang po ang ginawa ni JC, no? Kagaya na sinabi ni Sister Mildred. Hindi siya na-appreciate sa kanyang sariling bayan. Pero tuloy ang ministry. Tuloy ang serbisyo. Nag-preach siya sa ibang bayan kasi ayaw siyang pakinggan sa sarili niya eh. May iba pa akong kwento ngayon, no? Ibahin ko, shift topic. Nung bata pa po ako, after graduation, tinanong ako ng professor ko, sabi, Benji, pagkatapos ng graduation, anong gagawin mo? Sabi ko, wala pa nga eh. Hindi ko alam gagawin ko eh. Wala pang plano. Sabi niya, gusto mo, trabaho ka sa akin. So, nagtrabaho ko sa PacPro o kaya naging San Miguel Rengo. Gumagawa ito ng karton. So, eto rin yung linya ko ngayon. Meron akong naging kasama doon. Hindi ko na sasabihin kung sino. Nakita kami parang a few years ago. Sabi niya sa akin, Benji, bakit ka nagkaroon ng ganito? Hindi ka dapat magkaroon ng ganito. Ako ang dapat magaganito kasi siya dati, mataas na posisyon niya nung nagtatrabaho ko doon. Sabi niya, ako dapat ang meron ganito, hindi ikaw. Hindi siya naniniwala sa kakayanan ko. Hindi niya alam na bago pa man ako pumasok sa San Miguel Rengo na gumagawa ng karton, karton na dumadaloy sa ugat ko. Kasi ang tatay ko, ito na hanap buhay. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Noong nag-aaral po kami sa Don Bosco, may mga nagtatanong, talaga lang, nag-aaral ka? Hindi naniniwala, maraming hindi naniniwala. At usually, yung mga hindi naniniwala sa atin, gaya na sabi ko kanina, minsan magulang pa natin, asawa pa natin, mga anak natin, mga kamag-anak pa natin. At ito ang naranasan
ng ating Panginoong si JC sa binasa natin. Sipin nyo pagkatapos magpalayas ng demonyo sa isang tao, gamutin ang biyenan ni Pedro. Tapos, ginamot niya ang isang ketungin. Pinagaling niya yung isang paralitiko, hindi na halos makagalaw, nakahiga na lang sa higaan niya. Yung mga luno yung kamay, walang kamay, tumubo yung kamay at nagalaw ulit. Nagpatigil siya ng bagyo. So ito yung nagpapatunay kung sino siya. Nagpalaya siya ng maraming demonyo sa isang tao. Ang sabi nga niya, sino ka ba? Kami ay legion. Padala mo na lang kami sa mga baboy at malunod. Nalunod nga sila. 2,000 baboy ang nalunod. So ganun karaming demonyo yun nando sa tao na yun. Bumuhay siya ng patay na anak ni Jairus. Hinipo siya ng isang tinudugong babae na 12 taon na gumaling dahil sa kanyang paghipo kay Jesus. So, nung nangyari lahat na to, meron mga nandun nung ginawa to ni Jesus. Meron ding mga narinig lang ang storya, yung mga kwento ng mga saksi. Tapos mamayang konti, nagturo siya sa sinagoga kumbaga nagturo siya kung saan tayo nandoon. Kinakausap niya tayo kung saan tayo naroon. Nagpakita siya ng kapangyarihan at nagturo siya sa sinagoga, di ba? Pero nagtataka rin siya. Kasi hindi makapaniwala ang mga kababayan niya. Kasi si Jesus ay marahil kasama nilang lumaki sa kanilang komunidad. Si Jesus ay isang paslit na bata dati na sinasaway nila. Kasi di ba, yung mga bata dati, kagaya nung nilalapit ng mga magulang, ang mga bata kay Jesus, sinaway ng mga disipulo. Uy, huwag niyong guluhin ng master. Parang gano'n, ano? Kasi ang mga bata nung araw, parang second class citizen sila. Hindi sila masyado pinakikinggan. So, malamang sinasaway si Jesus. Siguro yung mga kalaro niya, sabi, ay naku, binabatukan ko lang yan dati. Nagbabatukan lang kami dati. Ang kalaro ko yan nung araw. Nagtataka sila saan galing yung dunong at saka kapangyarihan ni Jesus. Hindi nila alam. Sinabi din sa Bible na Jesus is the wisdom of God and the power of God. Namangha sila pero hindi sila naniwala. Pero tingnan nyo rin si Jesus namangha rin sa hindi nila paniniwala. Kasi pagkatapos niyang pakita lahat ng kababalaghan, lahat ng nagpapatunay siya ang Mesiyas, siya ay anak ng Diyos, hindi pa rin sila naniwala. At ang sabi nila, karpintero lang yan, di ba? Minamaliit si Jesus. Walang theological training si Jesus. At nang bumalik siya, guro na may mga kasama pang disipulo. Sa dinami-daming pwedeng maging trabaho na nakita natin sa Bible, ano pa sinasabi na mga trabaho sa Biblia? Mangingisda, shepherd, di ba? Tax collector, pwede siya maging parang yung si Jairus na nagtatrabaho sa sinagoga, pwede ka rin maging farmer, pwede ka rin nagtatrabaho sa creaser, sa printer, sa printer's latter, sa Thousand Oaks, sa die cut, sa stitching o sa finishing. Ang tanong, bakit karpintero? Ang karpintero po, sa panahon ni Jesus, gaya ngayon, ay gumagawa ng mga silya, gumagawa ng lamesa, gumagawa ng kama, yung mga gawang kahoy. Pero nung araw, pati sa bato, gumagawa sila. Kasi yung mga bahay tinatayo nila. Ang bahay dati, gawa sa bato. Sila ay builder. And God is a builder. He created, and He is still creating up to now. Everything up to now. Yun nga lang, ginagamit niya na tayo to create things. At si Jesus ay isang builder at that time. Minamaliit nila pero hindi nila nakita ang koneksyon ng pagiging salita ng Diyos ni Jesus. At kung sino siya. So, hanggang ngayon po, si Jesus ay nandito, kasama natin, sa pamamagitan natin, kinukumpleto niya tayo. Ginagawa niya tayong kumpleto. Yung grasya ni Jesus, kailangan natin para mabuo tayo bilang tao. Hindi natin kaya on our own. Kailangan natin si Jesus. Kung hahayaan natin siya. Sana ganun din yung narinig natin sa kwento, pero sa kwento sinasabi, hindi siya pinayagan na buuin sila ng ating Panginoon. Tayo po napakaswerte kasi lumaki tayong Kristiyano.
naturuan na tayo ng ating mga magulang tungkol sa ating Panginoon. Sa katekismo, sa mga madre na nagbibigay sa mga simbahan natin o sa mga eskwelahan natin. Pero ang tanong lang po, sa lahat ng nalalaman natin, parang yung mga kababayan ni Jesus na lumaki siya kasama sila, hindi sila naniwala. Nabasa na natin siya dito sa Biblia, binabasa natin siya lagi dito sa tuwing Lunes na ginagawa natin, binabasa natin ang salita ng Diyos. Meron po mga hinipo ang Panginoon na ako po, isa ako siguro sa mga, pwede ko sabihin, witness ako kasi muntik na akong mawala dahil sa COVID, gaya ni Sister Mildred. Kala ko tapos na ang buhay ko, pero hindi niya pa hinayaan kasi may mission ako. I know I would be a witness for him. Dahil sa mga kinukwento ko sa inyo na near-death experience ko, na binuhay pa ako, may mission ako, yung mga ibang kasama natin dito na nagpapatunay na bless sila ng Panginoon, ang tanong ko po sa ating lahat, kasama po ako doon, sa tatanungin ko, hindi lang po kayo, naniniwala kaya tayo? Naniniwala ba tayo kay Jesus? Taliwas doon sa kagaya ng mga kababayan niyo. Tayo ba ay naniniwala? Sa mga nabasa natin, sa mga nakaranas ng himala, sa mga naligtas sa kapahamakan, naniniwala ba tayo? Yung mga kagaya ko na nakaranas ng near-death experience, no? Tanong ko lang, naibabahagi ko ba si JC sa inyo? Tayong lahat na meron paniniwala, do we lift each other up para maniwala tayo kay Jesus? Ang tanong ko lang po, pinipilit ba natin magbago? Kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na tawagin ang tatay niya na Father, na Abba, na Tatay, na Papang, Papa, Daddy. So kung Daddy natin, ang Daddy ni Jesus, yung kanyang Abba, tayo ay anak din ng Diyos. Nakikita ba sa atin ang pagiging anak ng Diyos? Naniniwala ba tayo kay Jesus na tayo ngayon ay may karapatan na o binigay niya ng pribileyo na tawagin ang tatay niya ng Abba din, na Daddy din? So, sa mga kasamahan natin dito, nakasama minsan ako, na minsan feeling natin rejected tayo, rejected ng mga mahal natin sa buhay. Huwag po tayong titigil. Gayahin natin si Jesus. Tuloy lang ang misyon. Kasi nilagay tayo dito ng ating Panginoon sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa KKK. Tayo ay nandito to lift each other up. May plano ang Diyos para sa KKK at napaka-ganda ng mga plano ng KKK para sa ating lahat. Sana bukod sa maniwala tayo sa presensya ng Panginoong GC dito sa KKK, sana maging active members tayo. Ibig sabihin ng active members, hindi lang po tayo passive na sunod-sunod lang, sige lang, anong agos. Sana po, let us give ourselves to Jesus. Let's give ourselves to the furtherance of His kingdom. Ang tanong, paano ba tayo maniniwala? Siyempre, unang-una po, dito, sa KKK, nakakatanggap tayo ng mensahe. Yung mga sharing, kagaya ng sharing ni Sister Mildred kanina. Pagka nakarinig tayo ng mga sharing na nakaka-uplift, dapat binabago ang buhay natin. Dapat nagbabago ang buhay natin. Ang pagbabago na nangyayari kasi ngayon, alam na natin, kagaya na sinabi ko kanina, anak tayo ng Diyos. At kapag anak tayo ng Diyos, anong klaseng buhay ang nakikita sa atin? Yung bang meron pananampalataya kay Jesus? Sana ganun po, no? Sana familiar tayo sa Kanya dahil nandito tayo. Sana wag natin siyang reject. Sana tanggapin natin yung anyaya niya na maging isang pamilya. Isa na lang po, last point. Sabi dito sa binasa natin, hindi siya nakagawa ng mga kababalaghan sa kanyang bayan kasi hindi sila naniniwala. Sana po sa buhay natin makagawa ng kababalaghan ng ating Panginoon. Minsan, marami tayong pinagdaanan,
Pero yung mga kilos ni Jesus araw-araw ay nagpapabuti, nagpapagaang ng kalooban natin, nagpapabuti ng ating sitwasyon sa buhay. Sana po maniwala tayo para hayaan natin na gumawa ng milagro ang Panginoon sa buhay natin. Anong milagro po ba ang pinakamagandang tatanggapin natin sa ating Panginoon? Yung buhay na walang hanggan. Na ngayon pa lang nagsisimula na at makakaranas tayo ng katuparan nito sa susunod na buhay. Huwag nating hayaan na mapigilan magbigay ang ating Panginoon ng biyaya sa atin. So maraming salamat kay KK. Maraming salamat sa pagkakataon na makapag-witness ako sa inyo at magawa ko rin yung mission ko bilang isang anak ng Diyos. Kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na makasama niyo at maibahagi si Jesus sa inyo. May dadagdag ako. Yung pagkakasabi nila kay Inang Maria dito ay something parang negative ang connotation. So ibig sabihin, si Inang Maria ay rejected nung panahon pa lang ni Jesus. Hanggang ngayon po, marami tayong mga kapatiran na mga Kristiyano rin na ayaw tanggapin ng ating Inang Maria bilang ina nating lahat. Hindi natin siya sinasamba, kundi mahal natin si Inang Maria, gaya yung mga kababaihan, kasi mahal siya ni Jesus. Maraming salamat po. Magandang gabi. May we end my sharing with a glory be. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And may we ask Mama Mary's intercession. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Maraming salamat po. God bless you.